Hello, good morning. Good morning everyone. So may nagtatanong sa akin about sa sahod dito sa Finland. Kung may natitira pa Kung may natitira pa ba daw? So ang answer is, nakadepende sa'yo. Nakadepende sa expenses mo. Kung paano mo i-handle. Para sa akin, i-share ko yung experience ko last year. So, ang sahod namin during that time, hindi ko alam kung magkano ang sahod ninyo ngayon kasi tumaas naman ang sahod. So, during that time, ang first na sahod namin is 1,906 point something. So, yes, yun yung sahod namin. So, meron nagbabayad din kami ng tax. So, yung una naming pagpunta dito, pagsampa, after namin makakuha ng police card and naka-apply kami sa DVB about dito sa municipality, nag-apply kami ng bank account. So, nag-open kami. After noon, doon malalaman kung magkano or ilan ang monthly tax na kukunin ng gobyerno dito. So, during that time, ang declaration namin ng whole year ng income namin is nasa 20,000. And then, ang binigay sa amin ng tax, ang computation ng tax is nasa around 5.5% ng sahod. So, doon sa sahod na 1,900 plus, ibabawas doon ngayon ang tax. Ibabawas din ang insurance at ibabawas din ang pension. Yes, nagbabayad din ng pension dito. So, during that 1 month, wala kaming munang binayaran. Yung bahay, hindi muna namin binayaran yung temporary na bahay namin at saka yung pamasahe namin. So, after 1 month na dumating na yung sahod namin, doon pa namin binayaran. Lahat-lahat, yung pamasahe namin galing sa Helsinki, papuntang Kuopio, yung bahay namin na inistayan for a moment, 1 month kami nagstay doon. Tsaka, pumunta kami sa kanya-kanyang designation area namin. So, ang answer ko doon is nakadepende talaga. Kasi sa Pilipinas, alam nyo naman, pag malaki ang sahod, lumalaki na ang expenses natin. So, yun lang. Nakakapagbayad naman ako ng renta, nakaka-shopping konti, may ipon konti, at saka nakakapagpadala din sa Pilipinas. So, nakadepende talaga kung paano mo hawakan ang iyong pera. Yes, yun yung sagot ko, nakadepende. Kasi kahit kaano pa kalaki ang sahod natin, kung hindi din tayo marunong humawak or mag-manage ng finances natin, wala rin matitira sa atin. So, yun lang po ang na kung ipag-compare ko, mas okay talaga ang sahod dito at hindi din pagod. Yun lang ang masishare ko sa experience ko about 1 month and 1 year. Yeah, 1 year and 4 months na ako dito sa Finland. Yun lang. Hopefully na magporsige din kayo na makapunta dito kasi in-encourage ko kayo na pumunta dito kasi maganda talaga ang buhay dito. Yun lang. Bye!